What up mga solid subscribers, no? Okay guys, ito na po, gumawa na po ng apology video po, no? Nalimutan ko na pa. Si Ato, no? Si Ato guys, no? Yung which is to be exact, page ni Ato and Friends, yung Facebook page niya po, no? So gumawa na po siya ng apology, no? Pero guys, bago natin panoorin yun, no? I think dun muna tayo sa mga legit na rap artist or legit na hip-hop artist na binagbigay po ng mga comments regarding po sa ginawa or I mean yung nilabas na video ni Ato, no? So tara, panoorin natin guys, no? Kasi I think dito malilinawagan tayo lahat kung ano ba yung tunay na pinaka nangyari po talaga, no? Or ano man, kumbaga anong pinaka insights po nila, no? Okay? So sisimulan na po natin, no? Okay, simulan natin kay Flo G, no? So, upon checking guys ng Facebook page ni Flo G, hindi ko nakita na pinost niya or hindi ka lang ba kasi ibang page niya or what, no? Or, pero nakita ko lang itong post po ng local, no? So, ito po yung sinabi niya, no? Pero marami rin ako nakikita mga post about this one na sinishare nga po, no? Sabi ni Archie De La Cruz, which is also known as Flo G, no? Dekada na din kami sa hip-hop. Hindi talaga madali makuha ng buo ang respeto dito, kaya nga till now, feeling ko nasa hip-hop, I guess ko yung pinaka-point doon. Hip-hop pa lang kami. Okay lang yan, no? So, I think ang pinipinpoint dito ni Flo G, no, hip-hop, kasi hindi pa siya to the point na full talaga, no? Hip-hop pa rin. Kasi hindi pa rin buo yung respeto sa kanila ng mga tao. Like, kalahati pa lang daw, as in, hindi pa rin buong-buo, no? Like, meron pa rin mga doubters sa hip-hop. Like, hindi pa rin tinatanggap talaga totally, no? Alam nyo nga, di ba, yung mga naglabas sa mga kanta ngayon, like, hindi talaga tinatanggap ng buo, no? Hindi ko alam kung bakit. I think dahil na rin yun sa mas gusto ng mga tao yung nakasanayan nilang mga kanta, which is, alam niyo na, di ba? Like, hindi matanggap-tanggap, natatanggap naman ng hip-hop, pero hindi siya to the point na talagang, tinatanggap ng mga tao, ng mga fans, yung music nila, no? Just like sa ibang mga kanta, no? So, yun, no? Si Flo G na po mismo nagsabi, guys, no? Siya na po mismo nagsabi, guys, no? Pero hindi madali makuha ng buong respeto. So, kasi kahit anong success, gano'n ka man kasi successful, no? Talagang may mga taong pilit na ibaba ka, no? Just like nung nangyari kay Josh, no? Yan, si Ato nga, no? May gano'n siyang sinabi, no? Okay, no? Yan, galing po yan kay Flo G, Okay, ito yung kay Haring Mangi, guys. Ito yung sinabi ni Ato, no, na si Haring Mangi daw, no. So nadami nga si Haring Mangi dito, no. So yan, sinabi ni Haring Mangi mismo, "Hey, wag niyo akong idamay ang pangalan ko para ibaba ang pagtatagumpay ng ibang tao. Alam ko na kung para sa akin talaga na." And then dinagdagan niya, "Alam natin kung anong mas makakabuti, kaya yun ang gawin natin. Wag tayo maghilahan pababa. Bagkus iabot natin ang ating mga kamay para hilahin patahas ang mga karapat dapat umangat, mga Mangi ko, no." So nag-reply din si Josh Cullen, may kita niya, no. "Saludo boss, pasensya na rin na dawit ka pa para kahit para sa kanya lang yun, no, 'di ba?" So ang masama lang kasi doon is nagbanggit si Ato ng ng artist na wala pa lang consent niya, no, or 'di ba? Ayun yung mahirap, no. Pero syempre binanggit niya yun kung gumawa man siya ng isang bagay na ganoon, tapos nagbanggit pa siya. Syempre, alam niyo na yung mga tao ngayon, sobrang grabe mag-isip, no? Grabe mag-overthink pag binanggit niya lang, sabihin, "Ay, siguro kaibigan or tropa ni close friend talaga ni Ato si Haring Mangi, kaya niya binanggit, no." So para ba may gano'n, no? So this is clear to us, guys, no, na si Haring Mangi ay hindi naman siya gano'n. I think kaibigan niya or hindi ko sure, baka may connection sila or wala man, pero this is clear na hindi hinahayaan ni Haring Mangi mga gano'ng klaseng mga bagay, no. So galing na rin mismo sa isang hip-hop artist, na wag daw idami yung pangalan niya, no? Alam niya kung para sa kanya talaga, no? So approve siya isa rin siya sa mga nag-a-approve sa mga na-achieve ng ating mga hip-hop artist, no? Okay? Okay, next one, guys. This is Damsa, no? Si Damsa, sa mga hindi nakakaalam, isa yan sa mga battle rapper, no, na lumalaban sa mga sa mga rap battle league po dito sa ating bansa, no? Sa Flip Top, sa Pangil, di ko lang alam kung nag-compete pa siya sa mga underground rap battles, guys, no. So eto, guys, sabi nga po dito ni Damsa, no. Okay, tingnan ko nga kung full screen ko kung para makita nyo. Okay, yan. Ang sabi ni Damsa is, "Imbis na i-hate nyo yung tao, sumulat kayo ng bago para kayo nasunod na manalo." Okay, kung di nyo siya tanggap sa kultura nyo ang inaangkin, isipin nyo na lang nag-aambag sa sinasabing inyo. Wow, grabe. Gustong-gusto ko tong sinabi ni Damsa sa last part, guys, no.
Yan, itong part na to. Gustong-gusto ko to, no. Kung di nyo siya tanggap sa kultura nyong inaangkin, isipin nyo na lang, nag-aambag siya sa sinasabi nyong inyo, no. So, kumbaga sinasabi niya rito, kung hindi nyo tanggap yung achievement ni, yan, I think si Josh talaga yung niya rito, no. Hindi nyo tanggap or hindi nyo suportado yung, or hindi nyo feel yung ginagawa ni Josh sa hip-hop community, no. So, kayo ang mag-ambag mismo, no. Para, alam nyo yun, para masabi nyo talaga na may bilang kayo, no? So, galing sinabi ni Damsa dito, no? Galing. Sobrang namulat tayo, no? Si Josh kasi, guys, talagang nagano siya, eh. Kumbaga, binibigay niya yung lahat niya para lang, yun, magawa yung hilig niya, which is yung gumawa ng mga hip-hop music, guys, no? And, yun, ginagawa niya lang yung mga gusto niya, and then, he's trying it in his own way, no? Kumbaga, ine-evolve niya, ginagawa niya yung sarili niya flavor, no? So, hindi lang ma-appreciate ng mga tao yun. Pero kasi nga, ulitin ko sa inyo, that's evolution po, guys, no? Hindi naman laging ganun at ganun, di ba? So, kailangan may evolution po yan, guys. Okay? Okay, next one, guys. Sinabi po ito ni Rapido. Isa rin sa mga sikat na mga battle rapper to, guys. So, and then, gumagawa rin ng music to, guys, no? Si Rapido, no? Okay, sabi niya rito, no, POV ng isang hip-hop, kung di mo kaya lang SB19, papakinggan mo lang music nila. Di mo na imagine na pop artist sila. So, nakaka-appreciate ng music talagang yung siksik na transition ng feel swag, tunog nila, deserve niya yun. Still may taste ng hip-hop. Hip-hop is not always the cultural and style and lifestyle, Seymour. Hindi ko pa rin nakarap lahat. Wait nga. So, ito na, guys, pumunta na muna. Mismo ako sa page niya. Ay, sa kanyang account. No? So, yun na pala yun. About the culture and lifestyle, appreciated, Sir Josh. No? So, yun pala yung gusto niyang sabihin po doon. No? Akala ko medyo siya, mahaba siya. Akala ko may kadugtong po. No? So, yan, na-appreciate niya rin po ang SB19, guys. No? Sobrang na-appreciate naman po niya talaga ang SB19. And syempre, in particular kay Josh, no? Na-appreciate niya. No? So, kumbaga, kung alam natin sa sarili natin na hindi pa rin, tulad ng sinabi ni Flo G, no? Hindi pa sila to the point na sobrang na-appreciate ng mga tao, no? Even though na alam natin, sobrang tagal na po ng hip-hop na lumalagab din sa Pinas, no? As in, kung sobrang sikat na rin po talaga. Pero hindi pa sila totally 100% na-appreciate ng mga tao, no? Paano pa yung etong P-pop community, no? P-pop music, no? Talagang hindi pa talaga actually, matagal lang P-pop music, pero yung SB19 kasi binuhay talaga nila as in, no? Kumbaga ngayon lang ulit siya umiingay, no? Dahil sa SB19, no? And ang maganda lang dito is marami agad naka-appreciate, no? Pero admit na sa sarili lang, guys, hindi pa ganun kadami po talaga. Marami pa rin mga doubters, no? So, ayun, no? So, I think isa yun sa mga magandang bagay na nasabi ni ni Rapido, ang galing. Okay, ito. Isa sa mga idol ko talaga, guys. Another battle rapper. MC rin to, guys, no? Rap artist, and then gumagawa rin mga music, guys, si Delo, no? Sarap sound tripin ng mga kanta nito, guys, as in. So, sinabi ni Delo, no? Si Hari ng Rebuttal, no? Let's go, no? Sinabi niya, nagmamaktol kayo dahil sa palagay nyo hindi hip-hop yung nanalo. Pero pag naglalabas ng kanta yung mga solidong hip-hop, hindi nyo naman sinishare. Oh! Damn, guys! Wow! Ito ang pinakasolido, guys. Ang galing ni Delo dito. Alam nyo bang higit pa sa nakakuha ng award yung pakiramdam namin kapag may nagsishare ng kanta namin, kahit sino pa yan. Grabe, no? Galing nito, guys. Ang galing nito, no? I think si Delo, nasa gitna siya rito. Sa statement niya na to, nasa gitna siya, no? Nagmamotol kayo dahil sa palagay nyo hindi hip-hop yung nanalo. Yun, no? Kumbaga, sinabi niya na ba't kayo nag-iingay na kung tingin nyo yung taong yun or yung artist na yun is hindi nyo feel na hip-hop yung ginawa niya, no? Pero, pag sila, just like yan si Delo, yan sila Delo, yan sino ba, Glock 9, sila Looney, yan yung mga legit na artist, hip-hop artist po talaga, guys. Tapos, napakarami, guys, sila Delo, yan yung mga yan, no? Pag sila naglalabas ng music, hindi nyo naman magawang suportahan or i-share, no? Mas sinusuportahan natin yung, alam nyo na, yung hindi ako nag-hate, guys. Hindi ako nag-hate. Mas sinusuportahan natin yung mga kantang hate to tell this, guys, pero yung walang sense yung music, I mean yung lyrics, no? Like kasi sinabi dito ni Delo yung mga solidong hip-hop, eh. Like yung alam yung culture ng hip-hop. Like yung iba kasing lumalabas ngayon, hindi ako babanggit ng kung sino man, yung mga bagong labas lang na kanta, tapos regarding po yun sa, alam mo yun, sa mga babae, like merong mga maglalabas ng kung ano-ano man na private
hindi naman siya totally private part na, pero alam mo yun yung nakasuot ng hindi natin usually nakikita nakasuotan. Ayoko lang magbanggit guys. Ayoko lang magbanggit. No? Basta yun, and I think na-imagine yun na yun. No? Yung mga ganun, or biglang magmumura, biglang maglalabas ng, yan, ng bad finger, di ba? Tapos biglang maglalabas ng maraming pera ipapamigay sa mga babae sa kwarto niya. Yung mga ganun guys, di ba? Mas sinusuportahan ng iba yung ganun. No? Pero yung mga legit na artist, the hip-hop artist na talagang pinapakita nila yung kung ano po yung kultura ng hip-hop, no? Na dapat ganito, one love lang po talaga. Hindi magawang suportahan ng mga tao, no? And wala, ako talagang talagang suportado ko yung mga ganong hip-hop artist na sobrang grabe pag naglabas ng musika is talagang makaka-relate ka, and sobrang talaga napaka may sense po talaga, napakagaling lang, no? And then just like this one, si Josh guys, no, yung mga kanta naman niyang nire-release guys is talagang alam mo yun, paano ko ba explain to, parang pang universal siya, no? Kasi pwedeng makinig kahit bata, matanda, kasi as in all ages siya guys talaga, kasi wala kang makikita doon na kung ano mang, sorry for the term, pero parang kabastusan, no? Wala kang makikitang ganun kay Josh sa mga kanta niya, no? Talagang may sense. Talagang dito makikita yung respeto ni Josh sa hip-hop, guys, no? So, ayun lang. That's just my own opinion. Okay, guys, panoorin na po natin yung kay Ato. Okay, ito na po. Let's go. Nandito na ulit tayo ngayon sa bahay. Oras natin ngayon, 7:13. At mabalik tayo dun sa pinag-uusapan natin kaninang umaga. Alam nyo naman tayo dito sa YouTube, dun sa nakasubaybay, actually pang 61 nating daily upload to. Sa mga nakasubaybay dito sa YouTube, alam nyo naman yung ginagawa natin araw-araw. Matapos nating ma-figure out yung error natin, naglalapag tayo sa mesa ng resolution. Bang! Diba, yung mga hindi nating inaasahang nangyari kahapon, daw ang intention nga natin, kaya natin in-upload yung reels na yun, tsaka yung video na yun dito sa YouTube, is to gain engagement, syempre. Tsaka, parang heat check ba tawag doon? Parang proof of life. Kasi parang 2 buwan tayong hindi nag-upload sa Facebook. Hindi natin intention maka-offend ng community or maka-offend ng ibang tao. Kaya nga, yung mga... Ayun lang masama, no? 2 buwan pala siya hindi nakapag-upload, tapos maglalabas siya ng ganun. Parang, ewan ko, hindi ko alam. Pero, I think, hindi siya maganda, no? Hindi siya maganda yung ganun, no? natin sa mesa yung resolution. Dito pa lang may napansin na ako. So guys, doon pa lang sa sinabi niya na masabihin niyo delete reels, no? So, alam mo yun, kung alam mong mali na yung ginawa mo, sana binura mo na lang agad, no? So, sana binigyan mo na agad ng ikaw na mismo, sarili mo, automatic, binura mo na agad. Hindi mo na hintayin na sabihin ng tao na delete reels or yung mga ganyang bagay, no? Kung alam mo mali, no? And ito, may sinabi pa siya na full video sa YouTube, Ato pang ito. Parang like, nakikita ko rito parang, sorry for the term, parang tinitake advantage niya rin since mainit, no, yung issue, no. Like, gusto niya pang, at the same time, sa Facebook, may views, and then ipapalipat niya kayo sa YouTube para dumami rin yung views, no, para makita natin yung full video, full apology, no. Pero for me, I think that's it, no. Okay na yun sa Facebook page natin nakita yung apology niya, no. Okay na yun. Hindi ko lang sure kung ano pong nilalaman, no, pero I think it's just about sa apology niya regarding po kay Josh, no. And nothing to explain naman kumbaga na-realize na niya yung pagkakamali niya, no. And then ngayon, hindi ko lang malaman sinasabi niya. Doon lang ako na medyo naguluhan, no. Ba't kailangan pa mag-comment na delete reel, no? Kung alam mong mali na yung ginagawa mo, sana ikaw na mismo nag-engage, ikaw na mismo yung nagbura, kasi alam mo talagang nagkakagulo na, di ba? Alam mo na marami na nag-hate, no? Pero kasi may mga ganyan talagang mga bagay na hindi na alam kung ano magiging movement, 'di ba? It's up to them naman kung anong klaseng kilos, movement ang gagawin nila, no? Kumbaga, kanya-kanya diskarte po 'yan, no? So, ano mga sinabi dito? May gusto akong balikan eh. 'Yun, isa pa guys, yung madadagdag ko, no. I think hindi siya mabubulabog kung hindi yung mga legit hip-hop artists or mga hip-hop legends na po talaga yung mga nag-comment, no, or mga nag-engage ng mga post, no, regarding po doon. I think hindi siya mabubulabog. Like, paano kung halimbawa mga casual fans or yung mga fans po yung mga nag-comment na mga ganyan, nagpo-post na, I think hindi siya mabulabog. Kaso I think na na bulabog siya. Like, yun, yung mga hip-hop artist na po mismo, legit hip-hop artist na yung mismong nakapuna or nakapansin ng bagay na yun. So, I think ito kasi yung gusto nila, no, yung mapansin yung page nila, no. Pangit man yung term, I'm very, very sorry, pero gusto nila mapansin in a negative way, hindi in a positive way, May mga ganyan talaga mga vloggers na mas gusto nilang mapansin sila in a negative way, no. Kasi syempre, kahit anong comment mo diyan,
Kahit maraming mga dislikes yan, ewan ko na, wala naman yata dislike ngayon. Di ba? Or haha, or angry post, or angry reaction, no? Or kahit yung mga comment lang kayo dyan na, ano ba yan? Mga bla bla, mga negative, no? Tataas pa rin engagement yan, no? May mga ganun kasi talaga, no? Kaya pansin niyo ngayon, yung mga tao is more on content na talagang gumagawa sila para kahit in a negative way, no? Kasi mas kahit negative man yung yung engagement ng mga tao or yung pagko-comment ng mga tao diyan or yung way of thinking ng mga tao na ano ba yan mga ganyan, no, 'di ba? In negative way, no. Tataas pa rin po yung yung paano ba? Basta yung monetization value po ng mga bagay na yan, no? Kasi nag-monetize sila diyan, eh. So, ganun. So, ayun lang. That's just my take about this issue, no. Yun lang. I think kahit pa paano naman is nag-apologize si Ato, no? Pero may side pa rin ako napapansin na hindi siya ganun kaano. Like, take pa rin niya as ano pa rin talaga. In a strategy pa rin. Para syempre monetize na. Pero syempre as a YouTuber, as a influencer, talagang hindi naman po mawawala yun, no? Kung yun din po ang inyong source of income or parang basta yun, yung source of income, no? 'Di ba? Isa na rin sa mga source of income, no? So, ayun lang. I hope na naliwanagan tayong lahat, guys, no? And sana po is makapag ano ba sabihin ko? yun, naalala ko na. Makapagbigay po tayo ng mga informations, mga knowledgeable informations. So, maging informative tayo sa mga tao, no? Na sana maging knowledgeable tayo sa mga ganyang bagay, no? Kasi once na maging tayo yung mga ganyang bagay na hindi na alam yung sinasabi natin, yung sinabi nga niya na trippings, no? Hindi natin inisip yung gagawin natin, no? Ikaw lang din may stress, ikaw lang din yung may stress sa mga bagay na puputaktihin ka ng mga comments, no? So, ilang maraming salamat sa panonood ng video. So, this is Point of View signing out. Peace! Bless you.